May paparating na nuclear missile sa lungsod mo, mga 15 minuto na lang natitira. Anong gagawin mo? Tatakbo? Magtatago? Tatawag? O titingin sa cellphone tulad ng karamihan? Sumilip ka sa bintana at kumbinsihin ang sarili na wala lang yon. Yan mismong pag-aalinlangan ang dahilan ng pagkamatay nila. Nakasanayan ng utak mong balewalain ang imposibleng banta kahit may countdown na. Tinatawag itong panuntunang 7-10. Kaya maghanda, kunin ang notebook at makinig mabuti. Ganito ka makakaligtas sa isang nuclear blast oras-oras sa mga suburb. Kabanata 1:08:07 ng umaga, isang text message. Hindi sanay magising na maaga si David at malas niya dahil 8:07 ng umaga ng Martes, baka 15 minuto na lang bago magwakas ang mundo. Nag-vibrate at tumunog ang alarma ng telepono niya kaya kinuha niya ito. Lumabas sa screen, Presidential Alert, paparating na banta ng ballistic missile. Maganap agad na masisilungan, hindi ito drill. Binasa ni David ito ng 2 beses. Siguradong scam o panluloko lang ito. Huli na ang mensahe sa kanyang teleponyo. Ang FEMA Wireless Emergency Alert System, WEA, na nagpapadala ng mga alerto tulad ng pagbaha at Amber Alerts, ay gumagamit ng ibang paraan sa halip na regular na cellular traffic para magpadala ng babala. Hindi ito apektado ng maraming gumagamit ng network. 12 minuto, iyon na sabay-sabay nagpadala ng emergency broadcast ang mga cell towers sa 3 estado. Ang resulta, milyon-milyong telepono ang sabay-sabay na tumutunog ng alarma sa eksaktong parehong sandali. Hindi naghihintay ang mga paparating na misil na lumuwag ang network. Nang tumunog ang telepono ni David, nasa kalagitnaan na ng biyahe ang warhead papunta sa target. Humigit kumulang 15 beses ang bilis ng tunog. Sa pinakamagandang sitwasyon, may 15 minuto na lang si David. Nasa 2 minuto pa lang siya ngayon. Sa kabilang bahay, ang kanyang kapitbahay na si Gary ay nauuna na sa kanya. O yon ang akala ni Gary. Si Gary Kowalski, 43, ay matagal nang naghahanda para sa ganitong eksaktong sandali sa loob ng halos 1 dekada. May bag na pang-evacuation siya para sa bawat miyembro ng pamilya niya, nakakulay base sa prioridad. May hand-crank na radyo, 3 backup generator, freeze-dried na pagkain at laminated na emergency protocol binder siya. Nakita ni Gary ang alerto at agad siyang kumilos. Nai-preload na niya ang truck ng 70, 2 oras na emergency supplies, tactical flashlight at CB radio. 1 dekada siyang naghanda para sa araw na guguho ang lahat. Ang problema, naghanda si Gary para mabuhay matapos ang pagbagsak, hindi para mabuhay sa unang 48 oras. Umalis siya ng 8:08 AM at binilisan ang takbo. Samantala, abala pa rin si David sa teleponyo niya. Isa ito sa pinaka-dokumentong psikolohikal na fenomena sa emergency management research at tinatawag itong milling. Pagkatapos ng babala ng sakuna, kadalasan hindi agad kumikilos ang mga tao at nangangalap muna ng impormasyon. Hinahanap nila ng kumpirmasyon at maaaring tumatawag sa iba para makakuha ng kumpirmasyong totoo ang banta. Noong 2018, totoong alerto ng paparating na ballistic missile ang naipadala sa lahat ng teleponyo sa Hawaii. Sinuri ng mga mananaliksik sa Universidad ng Georgia ang tugon ng mga tao. Ang ilan ay tumugon ng matinding takot, nagte-text sa mga mahal nila sa buhay ng kanilang huling pamamaalam, hindi mapigilang emosyon, at mga paghingi ng tawad na parang mamamatay na. Karamihan ang nag-alinlangan at sinuri muna kung totoo ang mensahe bago kumilos. 45% ng mga sumagot sa isang survey kung paano sila tumugon sa mensahe ay nagsabing hindi sila sigurado sa kredibilidad nito. 27% naman ang tahasang hindi naniwala. May ilan na tinapos lang ang kanilang almusal. Ang iba naman ay binaliwala lang ang mensahe. Ayon sa pag-aaral, isang lalaki ang bumalik sa pagtulog at aktibo ang alerto ng 38 minuto bago naayos. Noong panahong iyon, kahit may nakakatakot na mensahe sa bawat telepono sa estado, karamihan ng tao ay nagpatuloy lang. Ang oras na inabot ng karamihan para matukoy kung totoo ba ang alerto o hindi at gumawa ng kahit anong aksyon ay mga 12 hanggang 15 minuto. Sa totoong paglulunsad, karaniwan itong pagitan ng buhay at kamatayan. Nasayang na ni David ang 3 ron. Tumingin siya sa teleponyo, sa mga RNA at bumalik sa tambak ng gamit sa kitchen drawer. Sa ilalim ng mga take-out menu at patay na baterya ay may laminated card na may 6 na bullet points. Ginawa niya ito 2 taon na, ang nakalipas matapos malulong sa pagbabasa sa Reddit 2:00 ng umaga. Sabi sa unang linya, huwag lumikas, bumaba agad sa ilalim ng lupa. Patuloy ang pagtakbo ng oras, may natitirang 12 minuto. Kabanata 2, 8:08, 8:20 ng umaga, ang pinaka-importanteng 12 minuto sa buhay ni David. Kapag may masamang nangyari, alam ng lahat na tatakbo ka. Ilalabas ang mga anak, asawa, pitaka at susi mo. Ilayo palagi ang sarili sa panganib at agad umalis. Ganito lagi ang evacuation drill na naranasan ni David. Ang kilos ay kaligtasan, ang hindi pagkilos ay kamatayan. Malinaw ang nakalagay sa papel.
Huwag magpaliban at huwag umalis. Lumabas si Karen, ang asawa ni David, sa pintuan ng kusina. Wala nang kulay ang kanyang muka. Meron siyang ekspresyon ng isang taong hindi pa nare-realize na nagbago na ang mundo sa nakaraang ilang minuto. Tinanong niya kung drill lang ba ang alerto. Umiling si David. Hindi ito drill. Nagsasayang sila ng mga minutong wala na sila. Dinala ni David ang mga bata sa basement. Noon lang naramdaman ni Karen ang bigat ng sitwasyon at takot. 3 minuto nang nasa daan si Gary Kowalski. Umuugong ang CB radio niya sa transmisyon. Ramdam ang takot sa mga transmisyon. Sumilip siya sa bintana at nakita ang mga taong nagkakagulo. Walang alam sa susunod na gagawin. Pero may plano si Gary. Nasa upuan niya ang emergency binder bukas sa evacuation protocol section. Papunta siya sa kanayunan ng Indiana, sa ari-arian ng bayaw niya 100 at 40 milya sa kanluran. Puno ang tangke ng gasolina at may energy bars at military MRE packs. Pero ang kulang kay Gary ay ang protection factor. Ginagamit ng emergency planner ang sukat na ito para malaman kung gaano kababa ang radiation exposure mo sa loob ng sasakyan o gusali kumpara sa labas. Ang protection factor na 10 ay nangangahulugan na makakatanggap ka lang ng ika-10 bahagi ng radiation dose na matatanggap mo kung nasa labas ka. Ang protection factor na 40 ay nangangahulugan na makakatanggap ka lang ng ika-40 bahagi. Ang truck ni Gary ay may protection factor na 2 at yon ay medyo mataas na ang tansya. Hindi malabo ang sinasabi ng mga babasahin tungkol sa emergency management tungkol dito. Ang kahit anong kotse, gaano man karami ang emergency supplies o kamahal, ay parang malaking gumugulong na bintana lang pagdating sa radiation. Ang metal frame ay halos walang proteksyon at ang salamin ay wala rin. Parang nakatayo ka lang sa harap ng bahay mo kapag may nuclear fallout. Iba ang kwento sa basement ng mga subdivision. Kahit hindi pa tapos, basa pa at may water heater, may protection factor na 10 hanggang 40. Habang papalapit ka sa gitna ng basement, tumitibay ang proteksyon. Ang konkreto, lupa at bigat ng bahay ang nagsisilbing panangga sa gamma radiation. Mas mataas ang tsansang mamatay sa radiation habang nasa traffic kaysa magtago kahit sa di perpektong kwarto sa bahay. Pinag-iisipan ni Jerry ang plano niya. Naisip na niya ang lahat maliban sa traffic. Hindi gumagalaw ang kalsada sa harap dahil lahat ng tao sa loob ng 15 milyang radius ay nagkaparehong ideya. Sa unahan, may taong paulit-ulit bumusina. Kabado si Gary habang tumitingin sa relo at nilalakas ang CB radio. Pagkakuha ng pagkain, tubig at gamit sa garahe, dinala ni David ang pamilya niya sa basement ng 8:19 ng umaga. 12 minuto matapos ang babala, isinara niya ang pinto ng basement sa likod nila, eksakto sa pinakadulong hangganan ng panahong, ayon sa datos mula sa Hawaii. Humihinto ang karamihan sa pagdedesisyon at nagsisimulang kumilos. Madilim at mamasa-masa ang silid. Naka-on ang flashlight ng telponyo habang umaakyat ang mga bata sa lumang sofa. Umupo si David sa tabi. Tiningnan niya ang ikalawang bullet point sa laminated na papel. Nanginginig ang kamay. Manatili sa ibaba ng lupa. Huwag aakyat anuman ang dahilan. Hindi nakikita ang panganib. Sa labas, sa maliit na bintana ng basement malapit sa kisame, normal ang bubhaw na langit na may ilang ulap. Walang kakaibang nangyayari o nakikita. Kabanata 3, 8:20 ng umaga ang salaming kabaong. Hindi paraiso ng mga naghahanda sa sakuna ang basement ng bahay ng Caruso. Wala nang matibay na silungan dito na noon ay karaniwan sa mga bahay ng dekada 60. Walang mga suit laban sa radyasyon na nakasabit sa dingding at wala ring 6 na buwang supply ng kung anumang freeze-dried na pagkain na nakaimbak sa aparador. Meron lang sila ay lumang sopa, pampainit ng tubig at mga kahong walang label ng dekorasyong Pasko. Sa isang sulok, naroon ang estante ng mga delatang pagkain na binili ni Karen nung pandemya at nakalimutan na. Ngayon, ito na ang pangunahing pagkain ng pamilya habang gumagawa ng mental na inventaryo si David sa gitna ng krisis. 16 na bote ng tubig sa likod ng mga kahon ng dekorasyon sa Pasko. May dagdag pang 45 galon ang water heater kung kailangan. May mga delata, di sigurado kung alin ang expired. 2 telepono, parehong halos puno pa ang mga baterya, pwedeng gawing flashlight. Plano niyang maglagay ng tunay na flashlight dito sa ibaba pero lagi niyang ipinagpapaliban. Kung may pagkakataon ulit, hindi na niya uulitin ang pagkakamali. Sa labas ng maliit na bintana ng basement, may nagbago. May car alarm sa dulo ng kalsada, sinundan ng isa pa tapos mahina ang sigawan. Sumilip sa bintana ang 9 na taong gulong na anak ni David. Sabi niya, nasa labas ang asawa ni Ginong Kowalski. Lumapit si David sa bintana at nakita si Linda Kowalski sa driveway, naka-bathrobe at may hawak na telepono sa tainga. Dahan-dahan siyang umikot, naghanap ng signal o ng taong magpapatunay na di ito totoo. Tumingin siya sa magkabilang dulo ng kalsada at sumigaw sa telepono bago tumingala sa langit.
Kung totoo ang alerto, may paparating. Biglang kinilabutan si David sa pagkilalang yon. Pinapanood niya ang isang taong nawawala ng oras tulad ng dating ang naranasan. Nadalawang isip siya kaya umalis si Gary mag-isa. Biglang nakaramdam si David ng matinding pagnanasang umakyat, buksan ang pinto at sinyasan siyang lumapit. Binasa niya ulit ang ikalawang punto. Hindi nakikita ang panganib kaya nanatili siya kung nasaan siya. Parang isang pagkukulang sa moralidad, pero mahalagang maging malinaw kung ano ang ginagawa at hindi ginagawa ni David sa sandaling ito. Hindi niya pinipiling hayaang mamatay ang kanyang mga kapitbahay. Ayaw niyang buksan ang pinto dahil magbabago ang basement niya mula selyadong silungan tungo sa hindi selyadong silungan. Ito ay sitwasyon kung saan ang banta ay mga partikulang nasa hangin na hindi mo nakikita, naamoy, nalalasahan o nadidetect ng walang espesyal na kagamitan. Pinanood niyang lumayo ito pabalik sa pintuan. Tiningnan ni David ang ikatlong bullet. Dumarating ang blast wave 1 hanggang 3 minuto matapos ang kislap. Yumuko, takpan ng ulo. Binukan niya ang bibig, ngunit ang kislap ang nauna bago siya magsalita. Kahit sa maliit na bintana ng basement, kahit 20 milya ang layo at dumaan sa salamin, konkreto at 6 na talampakang lupa ng Ohio, mali pa rin ang liwanag. Tahimik itong dumating. Hindi ito parang kidlat o biglang lakas ng kuryente. Galing ito sa lahat ng direksyon ng sabay. Ang makitid na damuhan sa labas ng bintana ng basement ay pumuti, tapos naging mas maputi pa, at pagkatapos ay naging kulay na sobrang liwanag na wala ng pangalan ang otak ng tao para dito. Tumagal iyon ng 4 na segundo at nanatiling tahimik ang basement. Dumapa si David at sinabi niyang takpan nila ang ulo at pumunta sa likod ng sofa. Nagreklamo si Karen pero lalong iginiit ni David ang utos niya. Gumalaw sila, tiningnan ni David ang relo at nagsimulang magbilang. 90 segundo, iyon ang sabi sa bullet point 3. 90 segundo mula sa kislap hanggang sa pagsabog sa 20 milya. Kung tinamaan ang Columbus, pasok sila sa radius. Umabot si David sa 70. Isa saglit na natahimik ang bahay, tapos hindi na. Ang pagbabago ng presyon ay dumating bilang malakas na pagyanig, hindi tunog. Dumaan ito sa pundasyon ng bahay, umakyat sa sementadong sahig at tumama sa talampakan ng sapatos, tuhod at dibdib ni David. Kumalabog ang water heater. Gumalaw ang mga kahon ng dekorasyon sa Pasko sa estante. May natumba sa itaas, malamang ang bookshelf sa pasilyo. Sa huling lagutok ng bintana sa silong, muling tumahimik ang silid. Ilang milya ang layo, iniwang nakaparada ang truck ni Gary sa gitna ng traffic. Patuloy ang ingay ng CB radio sa sigaw ng takot. Alam ni Gary na naipit siya at di naaabot sa bahay ng bayaw niya, kaya sumunod siya sa iba, lumabas siya. Sumisigaw at nagsisiksikan ang mga tao sa gitna ng mga sasakyan. Iniiwan ng driver ang mga kotse nila. Isa si Gary sa mga naipit sa takot at likas na ugali. Biglang pumuti ang langit. Sandali, huminto ang lahat ng tao sa highway. Tumigil ang sigawan, takbuhan at takot. Natigilan ang lahat sa liwanag na mas matindi kaysa sa dapat masilayan ng mata ng tao. Tumingin si Gary sa lungsod. Haligi ng apoy at usok ang tumataas sa langit. Dumating na ang katapusan ng mundo na ilang taon niyang pinaghandaan, ngunit nasa loob ng truck ang lahat ng paghahanda. Bukas pa rin ang emergency binder sa upuan ng pasahero, nasa likod ang mga supply, at si Gary ay nasa lugar na dapat ay iniwasan niya ayon sa kanyang plano. Sa labas, tumingin siya sa liwanag. Sa basement, iniangat ni David ang ulo at tiningnan ng pamilya niyang nakasiksik sa likod ng lumang sofa. Mahigpit na yakap ni Emma sa kanyang ina. Mabilis tiningnan ni David ang paligid. Walang sugat, dugo at gumagana pa ang water heater. Mahalaga, buo pa ang bahay. Napabuntong hininga siya, wala na ang kuryente. Ang flashlight lang ng telepono niya ang ilaw sa ibaba. Sa itaas, may tumutulo, baka tubo o skylight. Sumilip siya sa bintana ng basement. Asul pa rin ang langit pero di na humuhuni ang mga ibon. Binasa ni David ang ika-4 na bullet, hindi pa tapos. Paparating ang ulap ng fallout. Huwag magbukas ng pinto o bintana, pinakamahalagang patakaran ito. Lumubog ang sikmura ni David, alam niyang simula pa lang ito. Ngayon, kailangan nilang maghintay. Kabanata 4, alas 8:23 ng umaga, tahimik ang paligid. Nakatayo pa rin ang bahay. Magandang balita para kay David. Tama namang pinoproseso ng utak niya ito bilang magandang balita. Gayunpaman, may hindi kasiyasya sa pagkaligtas mula sa nuclear na pagsabog, habilang pinaka-iniisip ng lahat, ang bola ng apoy at agarang pagkawasap ay nangyayari lang sa loob ng 2 minuto. Kung malayo ka sa sentro ng pagsabog, tila walang kapansin-pansing nangyayari, at yan ang patibong. Ang utak ng tao ay makinang nakakakilala ng pattern na ginugol ang 100,000 taon sa African savanna, natutong suriin ang banta-batay sa nakikitang katangian. Kung may lumitaw na mandaragit, mukha talaga itong mandaragit. Kung may apoy, may usok. Kung may baha, kadalasan ay may tubig.
Kapag may banta, nakikita ito ng otak mo at tumutugon ang katawan mo, gumagana ang sistema. Pero ang gamma radiation, hindi nagpapakita, walang kulay o amoy. Wala itong natatanging tunog kung wala ang tulong ng Geiger counter. Walang inilalabas na init o pisikal na sensasyon sa exposure na kasalukuyang papalapit sa bahay ng karuso sa hilagang kanluran sa bilis na 15 milya bawat oras. Ang unang shockwave ng pagsabog sa lupa na tumama sa Columbus ay nagdulot ng matinding overpressure sa lungsod. Ngunit may iba pang epekto ang mga pagsabog sa lupa. Hinahatak nila napakaraming lupa, konkreto, aspalto at debris mismo sa fireball. Ang material na iyon ay nai-irradiate at nadudurog hanggang maging microscopicong mga particle. Pagkatapos, nadadala ito ng hangin bilang radioactive fallout. Sa puntong ito, hindi na mukhang ulap ang ulap na yon. Mukha itong wala lang at 11 milya na ang layo. May 44 na minuto na lang ang pamilya ni David bago dumaan sa kanilang bahay ang di nakikitang ulap ng radioactive fallout. Habang mas matagal silang nakasara, mas lumalaki ang tsansa nila. Wala namang alam ang anak niyang babae tungkol dito. Gusto lang niyang malaman kung nasaan ang pusa. Tiningnan ni David ang ika-4 na bullet. Huwag magbukas ng bintana o pinto. Ito ang pinakaimportanteng patakaran. Tumingin ang anak sa basag na bintana at nagtanong sa ama, kung sumabog na ang bomba, bakit nandito pa rin tayo? Tama siya, lumipas na ang pagsabog, nakatayo pa ang bahay at asul pa rin ang langit. Bago makasagot si David, may malakas silang narinig mula sa itaas. 2 beses pang may kumatok sa harap ng pinto. Hindi gumalaw si David. May aninong dumaan at huminto sa bintana ng silong. Lumitaw si Linda Kowalski sa salamin, maputla, nababalot ng abo at takot na takot. Nakita niya sila, may malakas na katok sa bintana. Pakiusap, muling kumatok. Ramdam ni David na bumagsak ang kanyang sikmura. Nararamdaman niyang dapat niya siyang papasukin pero hindi niya magawa. Hinawakan niya ang kamay ng anak at pinatalikod siya. Isang malakas na tunog sa salamin pagkatapos ay katahimikan. Hindi ang bomba ang pumapatay sa karamihan ng tao. Ang pumapatay sa karamihan sa ganitong sitwasyon ay ang pag-alis ng masyadong maaga. Ito ang kinatawag na 7-10 tuntunin. Bahagi ito na hindi gaanong napag-uusapan dahil kailangan mo lang umupo at walang gawin. Ganito ang proseso. Sa bawat 7 ulit na pagdami ng lumipas na oras matapos ang pagsabog, bumababa ng 10 beses ang antas ng dosis ng radyasyon. Pagkalipas ng 7 oras, ang radiation sa labas ay 1 sa 10 na lang kumpara noong una. Sa ika-49 na oras, 1 na lang ito sa 100. Ang oras ay sandata na laban sa fallout. Habang mas matagal sina David at ang pamilya niya sa likod ng konkreto, kahoy, insulation at lupa, mas bumababa ang natatanggap nilang dosis. Pagsapit na ika-48 oras ang isang taong maayos na nakasilong ay maaring nakatanggap lamang ng napakaliit na bahagi ng dosis ng radyasyon kumpara sa isang taong na-expose sa labas sa parehong 2 araw. Hindi komplikado ang matematika. Isa ito sa pinakasimple at diretsong mathematical na proposisyon na naranasan ni David bilang IT manager. Kailangan lang ng matematika ay 48 oras sa basement na siyang mahirap. Napatingin si David sa ika-5 bullet point. 48 oras ang minimum, 24 na oras ang pinaka-minimum kung talagang kinakailangan. Huwag mong hayaang kumbinsihin ka ng kahit sino, kahit ng sarili mo. Pagkatapos, may bahagyang nagbago sa labas ng basement window, banayad na di mapapansin kung di ka nakatingin. Kung hindi mo ginugol ang 51 minuto sa pagtitig sa bakuran, basag na salamin at langit, hindi mo mapapansin ang pagbabago ng liwanag. Mas nakakalat ang liwanag. Ang araw ay natakpan ng manipis na ulap kaya malabo ang anino sa damuhan. Nakatingin si David sa roble ng kapitbahay niya. Dapat matalim ang anino tuwing umaga pero ngayon malabo ang mga gilid. Binasa ni David ng 2 beses ang pang-6 na bullet point saka tumingin sa bintana at sa pamilya niya. Kabanata 5, alas 9:16 ng umaga, ang itim na ulan. Kapag may nakitang bumabagsak na partikula sa labas, huwag lumapit sa bintana, fallout ito. Nakakamatay ito. Yan ang pang-6 na bullet point. Sinabi ni David sa lahat na lumipat sa gitna ng kwarto. Walang bakas ng pagkataranta sa boses niya pero alam ni Karen na may mali. Mabilis siyang tumayo at inilipat ang sofa. Sa labas ng bintana ng silong, may nagsisimulang bumagsak. Tulad ng niebe, tamad at walang direksyon ang galaw nito, parehong hindi alintana ang grabidad. Abo ang kulay nito, pinungbuhangin ng tekstura at dahan-dahang bumabagsak sa damuhan ng mga karuso, bubong ng kotse ni Linda Kowalski at bakas ng kamay sa bintana ng silong. Pinapanood ni David habang unti-unting binubura ng abong, alikabok ang mga iyon. Karamihan ng radioactive fallout mula sa pagsabog sa lupa ay binubuo ng nakikitang mga partikula. Hindi ito karaniwang alam, pero madalas iniisip na ang radyasyon ay di nakikitang panganib, mga sinag at alon mula sa pinagmulan na hindi mo makita o mahawakan. Hindi ganun ang fallout mula sa pagsabog sa lupa.
Bakal konkreto at material mula sa katawan ng tao ay naging singaw sa pagsabog, hinigop sa fireball at nairadiate ng nuclear reaction. Sa puntong yon, kailangang sundin ang batas ng pisika. Anumang umakyat, bababa rin. Bumabagsak ang pinong-abong partikulo sa damuhan, hood ng kotse, puno ng roble at pati sa buhok at balat ng mga taong nasa labas. Kung nakakakita ka ng nyebe sa Hulyo sa normal na lugar, agad kang maghanap ng masisilungan. Hindi ka naniniwala. Noong Marso 1, 1954 pinasabog ng Estados Unidos ang thermonuclear na sandatang Castle Bravo sa Bikini Atoll, Marshall Islands. Ito ay 15 megatons, halos 1,000 beses na mas malakas sa sumira sa Hiroshima at halos 3 beses na mas malaki kaysa sa inaasahan ng mga nagplano. Ang pagsabog ay nagpasingaw ng 10 milyong tonelada ng buhangin, korales at tubig at lumika ng 100 milyang ulap ng fallout. Pagdating ng ulap sa Rongelap Atoll, 110 milya mula sa lugar ng pagsubok, nagmistulang nyebe ang fallout. Naglaro ang mga bata at nagpatuloy lang sa pagkatrabaho ang mga matatanda sa kanilang mga bakuran. Inilikas ang Rongelap. Dahil sa matitindi at pangmatagalang epekto sa kalusugan na maari pang ikamatay, idineklara ng hindi tirhan ang buong atol. Sa sumunod na 2 araw, ang 7-10 rule ay parang countdown timer. Tiningnan ni David ang telpono, 23% na lang ang battery. Binuksan niya ang notes app at nakita ang numerong kinopya mula sa Reddit 2 taon nang nakalipas papunta sa laminated na papel. Kung may lumabas ngayon, tawagin nating 100% ang dose ng radyasyon. Maghintay ng 7 oras at magiging mga 10% na lang yon. Maghintay ng 49 na oras at bababa na ito sa 1%. Bawat oras na nananatili sila sa basement na ito, tumataas ng kaunti ang tsansa nila na makaligtas. Sa labas, ang fallout na bumabalot sa harapang damuhan ng mga karuso ay nasa pinakadelikadong antas. Dito pinakamataas ang dose rate. Bagong mga particle, sobrang radioactive at nakakalat sa bawat ibabaw sa kapitbahayan. Ang pinakamasamang sandali ay tila walang nangyayari. Naalala ni David si Linda Kowalski na malakas na kumatok sa salamin at pagkatapos ay tumigil siya. Wala na siyang magawa. Inulit niya ang kwenta at tinitigan ang laminated na papel. Malinaw sa mga numero, ang agwat ng unang oras at huling oras ay ang pagitan ng pagkamatay sa acute radiation syndrome at ng pagupo buhay pa makalipas ang 48 oras, iniisip paano buuin ang natira. Ngayon, nauunawaan na ni David ang totoong layunin ng laminated na papel. Alam niya sa mismong sandaling ito, sa mismong oras na ito, kung kailan sinasabi ng bawat neuron sa katawan niya na tapos na ang panganib na iba ang sinasabi ng mga numero. Alas 9:31 ng umaga. Kitang-kita ang radioaktibong alikabok kahit ang basag at malikabok na bintana sa silong ay di makatakip. Abuhin ang damuhan, punong roble, kalsada at mga nakaparadang sasakyan kahit yung mga sasakyang buo pa ang lahat ng bintana. Tahimik at kulay abong taglamig. Tinanong ni Emma kung pwede na pumasok ang mga pusa dahil ayaw daw ng isang pusa na mabasa. Ayaw rin daw nito sa nyebe. Iniisip ni David ang pusa sa bintana ng kusina, 11 baitang at isang mahalagang pinto mula sa silong. Naiisip din niya ang sarili na tumatawid sa kusina at ina-unlock ang pinto. 1 minuto o pagkakamali lang ang kailangan. Ang bintana sa unang palapag halos walang proteksyon. Alas 9:44 ng umaga, huling umingit ang CB radio ni Gary Kowalski na iniwan sa upuang pasahero. May biglang static na ingay, tapos katahimikan. Naging parang paradahan ng highway. Nakahandusay at walang galaw ang mga driver sa pagitan ng linya, balot ng abong alikabok. Tuloy ang pagtakbo ng orasan at patuloy ring umiral ang patakarang 7:10. Kabanata 6, alas 9:16 ng umaga, 48 oras. 6 na oras bumagsak ang fallout. Kinain ng pamilya ang mga pitch. Kumakain sila ng dilatang supas dahil nasa garahe ang kalan para sa camping at kailangan magbukas ng pinto para makapunta sa garahe at hindi nila iyon gagawin. Si Karen ay nakaupo sa dilim at gumagawa ng listahan sa kanyang telpono ng lahat ng kakailanganin nila kapag natapos na ito. Mula nang magkakilala sila, logistics palagi ang sagot niya sa sakuna. Nang alas 3 ng hapon, nagbago ang tingin ni David kay Gary Kowalski. Noong umagang iyon, si Gary ay parang babala, taong gumugol ng 1 dekada sa paghahanda para sa katapusan ng mundo. Pero ngayon, hindi na sigurado si David. May alam si Gary na kakaunti lang ang nakakaalam. Hindi ang bomba ang panganib, kundi ang lahat ng sumunod pagkatapos nito. Naiisip ni David si Linda, ang boses niya sa labas, at ang mga kapitbahay na di nakababa. Tapos, iniisip niya ang susunod na mangyayari. Hindi doomsday preppers o survival experts ang mga karuso. 6 lang ang puntos nila sa laminated na papel at kasya sa isang junk drawer ang plano nila. Minsan, sapat na yon. Ang paghahanda ni Gary ang nagbigay sa kanya ng buong kumpiyansa sa isang desisyong malamang na ikamatay niya.
Mas delikado mag-evacuate gamit ang kotse kaysa magtago sa basement. Pagkalipas ng 6 na oras mula sa pagsabog, hindi na invisible ang linyang nagsimula alas 8:07 AM. Nasa totoong mundo na ito, ilang oras matapos ang mataas na dose ng radiation, lumalabas ang prodromal sintomas, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, panghihina, pagkapagod. Para sa mga naabutan sa labas habang bumabagsak ang fallout, yung mga nagtagal masyado o naglikas gamit ang kotse at naipit, na yon ay nagpapadala na ang katawan ng unang bayarin para sa mga desisyong yon. Pinakamalala sa acute radiation syndrome ay ang susunod na mangyayari. Pagkatapos ng mga unang sintomas ng prodromal, may latent stage kung saan mukhang at pakiramdam ay maayos ang pasyente sa loob ng ilang oras. Minsan, umaabot pa ng ilang linggo at pagkatapos ay bigla silang magkakasakit ng malubha muli. Parang gumagaling ang katawan, gumagaan ang pakiramdam, nagpaplano pa ang mga tao pero biglang may kabayaran. Hindi ito ang problema ni David na yon. Problema ni David ang tanong sa decontamination. Tinanong ni Karen kung anong mangyayari kapag umakyat sila at bumaba ulit. Sagot, sabon at tubig. Hubarin ang panlabas na damit bago pumasok muli at maligo gamit ang shampoo, hindi conditioner. Tumingin si Karen sa kanya na hindi makapaniwala. Ipinaliwanag ni David na ang mga hair conditioner ay may mga compound na maaring dumikit ng direkta ang mga radioactive na particle sa iyong buhok. Ang kontaminasyon ay naiiwan sa ilalim ng mga protein scales. Ang pagtanggal lamang ng panlabas na damit ay maaring makaalis ng hanggang 70% ng radioactive na kontaminasyon. Napakasimple at epektibo nito kaya laging nakakagulat sa mga taong ilang taon at libu-libong dolyar ang ginugol sa paghahanda para sa ganitong sitwasyon. Pagkalipas ng 24 na oras mula sa alerto, umakyat si David mag-isa sa hagdan ng basement sa unang pagkakataon habang natutulog ang mga bata. Hindi siya pinigilan ni Karen. Madilim at kulay abo ang bukang liwayway na dumaan sa sirang blinds, ipinapakita ang winasap na kusina. Wala na ang bintana sa timog silangan, nagkalat ang bubog sa bawat ibabaw. May manipis na abong alikabok sa mga counter. Nakadapa ang bookshelf sa pasilyo, eksaktong inaasahan niya. Patay na rin ang radyo sa counter. Ang 48 oras na pananatili sa bahay ay nagbawas ng 79% ng kabuuang pagkakalantad ng pamilya ni David sa radyasyon kumpara sa unang oras sa labas. Hindi nila kailangan ng bunker o detalyadong manual ng paghahanda sa sakuna para mabuhay. Ang dalawang kilalang nakaligtas sa pagsabog sa Hiroshima na pinakamalapit sa epicenter ay parehong nakaligtas dahil nasa mga protektadong konkretong basement sila sa ilalim ng lupa. Si Eizo Nomura, ang pinakamalapit na nakaligtas, ay nasa basement ng gusaling gawa sa pinalakas na konkreto, mahigit 500 talampakan mula ground zero. Umabot siya ng 84 na taong gulang at wala siyang bug-out bag. May basement siya at sinuwerte siyang naroon tulad ni na David at pamilya niya. Natagpuan ni David ang pusa sa aparador ng mga linen sa taas ng hagdan, parang sarili nitong bunker mula alas 8:22 NW. Kahapon, sa kabila ng lahat, maayos ang pusa, hindi tulad ng mundo sa labas. Ngayon, alam mo na paano makaligtas sa nuclear blast, pero paano kung maabutan ka ng fallout? Alamin kung ano talaga ang ginagawa nito sa katawan mo sa video na Radiation, Worst Ways to Die. O, panurin ito.